Textron Persuasive. Ano ang pinaka-paborito mong TV commercial sa kasalukuyan? Sa araw-araw na komunikasyon, madalas kang nakaririnig ng mga diskursong nanghikayat o kaya naman ay pumapaloob ka sa mga diskusyon na nangangailangan ng panghikayat. Balikan ang mga karanasan kung saan kinakailangan mong kumbinsihin ang iyong mga magulang, kapatid, kaklase o kaibigan sa isang tiyak na pagdidesisyon. Nagtagumpay ka ba sa paghikayat o pagkumbinsi sa kanila? Suriin ang karanasan at ibahagi sa klase kung bakit sa tingin mo ay nagtagumpay ka sa mga paghihikayat. Ano ang tekstong persuasive? Ilang halimbawa ng tekstong persuasive, mga patalastas, mga talumpati. Dalawang uri ng talumpati. Ayon sa layunin. Una, talumpati at nagbibigay ng impormasyon, magturo at maipaunawa ang ilang mga konsepto sa mga audience na uunawaan at natutunan, mahalaga at nakakatulong. Epektibong talumpati kung tama ba ang mga impormasyon. Mahalaga at nakakapukaw bang interes sa mga impormasyon. Pangalawa, talumpati na naghihikayat. Ang paghihikayat ay isang proseso ng paglikha, pagpapalakas o pagbabago na paniniwala at pagkilos ng tao. Pinaka-complex at mapanghamong uri. Tagapanguna at tagahimok, sumang-ayon ng audience makiisa, kumilos at maniwala sa iyong paniniwalaan. Sinusuri ng audience ang lahat ng iyong sinasabi at maging ang iyong pagkatao. Halimbawa, isa, magkintal. Ang tagapakinig ay nakapokus lang sa isang paksa. Pangalawa, magpaniwala. Layunin ng tagapagsalita na makapagbibigyang panibagong paniniwala gumagamit ng pagpapatibay upang mas mapaniwala ang tagapagkinig. Pangatlo, magpakilos. Layunin nito ang reaksyon ng tagapakinig. Pang-apat, biglaan ug daglian. Impromptu. Ito ay kadalasan nangyayari sa islang okasyon para lang o sa karawan ng marami pang ibang pangyayari at nangyayari ito sa bagay na biglaan. Panglima, maluwag. Extemporaneous. Dito binigyan lamang maikling panahon ng malumpati upang panghanda ang tanong o paksa na binigay. Ika-6, handa o deliver. Ang handa ay kabaliktaran ng maluwag dahil sa maluwag ay binibigyan lamang ng maikling panahon. Ang manulumpati. Dito naman sa handa ay binibigyan mahabang panahon ang manulumpati upang paghandaan at kabisaduhin ang kanyang mga sasabihin. Pang-7, yolehiya. Sandali binibikas kung ano ang mga serbisyo na ginagawa ng mga namayapa na. Halimbawa, yung mga ginagawa ng mga bayan nating namayapa na. Pang-8, inaugurasyon. Ito ay binibigkas sa isang seremonya na paglalathala ng isang tungkulin. Halimbawa, talumpati ng Pangulo sa kaniyang sona, dito niya inilathala kung ano ang mga plano niya sa ating bansa.